So mga tol, kakatapos lang po ng laban sa Mexico sa pagitan ni WBO Featherweight World Champion Rafael Espinosa versus challenger Arnold Kegay ng Ukraine. Ang inaasahan po ng karamihan na mananalo sa laban na yan si Espinosa, ganyan nga po ang nangyari. Tinalo po ni Espinosa itong si Arnold Kegay. Bayan knockout sa round 11. Pag-umpisa po ng round 11 mga tol, binilangan po si Arnold ng referee ng 10 bilang at hindi na ito tumuloy sa laban. Kaya knockout ang panalo nitong si Espinosa. Putok nga po ang mata at dugo ang kanyang ilong. Dahil sa panalo ni Espinosa, nadepensahan po niya ang kanyang WBO belt. Nananatili pa rin po siyang walang talo. Umabante na po ang record niya sa 28-0 habang bumagsak naman po ang record ni Arnold Kegay sa 23 wins, 3 losses and 1 draw. So ito nga pong si Espinosa mga tol ang magandang makalaban ni Inoue kapag umakit si Inoue ng featherweight division. Pwede din makalaban ni Espinosa itong si Luis Nery. Number 1 contender po kasi si Luis Nery sa WBO featherweight. Sa kabilang banda naman mga tol, sa naganap po ng co-main event sa laban ng Conor Benn versus Eubank Jr. sa pagitan ni former world title challenger Jack Catterall versus WBO Global Welterweight Champion Eiko Isuman. Tinalo po ni Jack Catterall itong si Isuman sa pamamagitan ng 11 round technical knockout matapos pabagsakin sa round 11 at lumusot pa nga ito ng lubid. Dahil sa panalo ni Jack Catterall, siya na po ngayon ang bagong WBO Global Welterweight Champion. Umabante na po ang record niya sa 32 wins and 2 losses habang yan na po ang pangalawang talo ni Isuman. Samantala, sa naganap naman po na laban ni former 2-time world champion si Binati Nushinga ng South Africa. Nanalo po siya kahapon sa baluarte niya sa South Africa ng impresibo. Pinabagsak niya lang sa loob ng round 2 ang kalabang si Jonas Erastus ng Namibian. Kaya nakuha po niya ang panalo sa pamamagitan ng second round knockout. Magandang comeback fight nga po yan ni Nushinga matapos siyang makalasap ng talo dito kay Masamichi Yabuki via technical knockout sa round 9 at maagaw sa kanya ang titulong IBF Light Flyweight World title na hawak niya dati. Sa ibang banda naman mga tol, matapos pong manalo ni Conor Benn via unanimous decision dito kay Chris Eubank Jr. sa kanilang naging rematch kanina sa UK at 2 beses pang pinabagsak ni Conor Benn si Chris Eubank Jr. sa round 12. Bagamat nanalo itong si Conor Benn, may mga fans na hindi satisfied sa pagkapanalo ni Conor Benn dahil yung laban daw na yan may rehydration clause na 10 pounds. Ibig sabihin mga tol, kailangan hindi lalagpas ng 170 pounds ang kanilang timbang sa gabi ng laban. Marami ang nagsasabi na natuyot daw itong si Eubank at nawala daw yung lakas dahil hindi daw ito nakapag-rehydrate sa timbang na hiyang sa katawan niya. Ibang-iba daw kasi ang galawan nitong si Eubank sa una nilang laban. Nakikipagsabayan daw ito kay Conor Benn at hindi daw iniinda ang suntok ni Conor Benn. Pero ngayon, iniinda na daw nito ang suntok ni Conor Benn. Samantala, pagkatapos po ng laban, sinabi ni Conor Benn na babalik daw siya sa 147 pounds at agad nga po niyang hinamon si WBC Welterweight World Champion Mario Barrios. Kahit sino daw na magagaling sa 147 pounds, lalabanan daw niya. So dahil sa 147 pounds lumalaban ang ating pambansang kamao 8 Division World Champion Manny Pacquiao, pwede makalaban ni Manny Pacquiao itong si Conor Benn. Lalo pat matagal na din na usap-usapan ang laban sa pagitan nila. Ang tanong lang dyan mga tol, kaya pa kaya ni Manny Pacquiao ang tulad ni Conor Benn na 29 anyos pa lang? Malakas ang resistensya at parang hindi napapagod. Ano sa tingin nyo mga tol?